Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo about perfect cube and cube root. Simulan natin dito sa number 0. So kung kukuhanin natin yung 0 cube, ang ibig sabihin niyan ay 0 times 0 times 0. So 3 times imumultiply sa sarili niya, which is number 0. So ang sagot dyan ay 0 din naman. Sa number 1, kung kukuhanin natin yung 1 cube, ang ibig sabihin niyan ay 1 times 1 times 1, which is equal to 1. Sa number 2 naman, kung kukuhanin natin yung 2 cube, so ang ibig sabihin niyan ay 2 times 2 times 2, which is equal to number 8. Sa 3 naman, ang 3 cube, ang ibig sabihin ay 3 times 3 times 3, which is equal to 27. And the next number 4, kung kukuhanin natin yung 4 cube, ang ibig sabihin niyan ay 4 times 4 times 4, which is equal to 64. So itong number 0, 1, 8, 27, and 64, so lahat ng number na yan ay tinatawag na perfect cube. So meaning to say, kapag kinuha natin yung cube ng bawat isang number na yan, ang resulta nun ay tinatawag na perfect cube. Now sa perfect cube, pwede ring maging perfect cube yung negative number. So ang negative 1, kapag kinuha natin yung cube niya, ang ibig sabihin ay negative 1 times negative 1 times negative 1. So kukuhanin natin yung product ng tatlo na yan, ang makukuha nating sagot ay negative 1. Pwede rin si negative 2. So kung kukuhanin natin yung negative 2 cube, mumultiply natin si negative 2 sa sarili niya ng 3 times. At kung kukuhanin natin yung product na to, ang sagot ay negative 8. Si negative 3 pwede rin. So kung kukuhanin natin yung negative 3 cube, so meaning to say, imumultiply natin siya ng 3 times sa sarili niya. So ang magiging sagot niyan ay negative 27. Si negative 4 pwede rin, negative 4 cube, so negative 4 times negative 4 times negative 4, which is equal to negative 64. So again, itong mga number na negative 1, negative 8, negative 27, and negative 64 is also considered as perfect cube. Dahil iyan ay resulta nung kinuha natin yung cube ng mga number na yan. Now, pag-usapin naman natin yung cube root. So, kung ang sagot sa 0 cube ay 0, kung kukuhanin natin yung cube root ng 0, ang sagot ay 0 din dahil 0 times 0 times 0 is equal to 0. Now, kung 1 ang resulta kapag kinuha natin yung cube ng number 1, so meaning to say, ang cube root ng 1 is also equal to 1. Now, kung 8 ang resulta kapag kinuha natin yung cube ng number 2, at kung kukuhanin naman natin yung cube root ng number 8, ang sagot din natin ay number 2. So as you can see, ang cube at ang cube root ay magkabaliktad lang. So kung 27 ang result kapag kinuha natin yung cube ng 3, so ang cube root ng 27 is also equal to 3. 64 naman ang resulta kapag kinuha natin yung cube ng number 4. So kung kukuhanin natin yung cube root ng 64, ang sagot ay 4. So as you can see, kung ano yung base kapag kinuha natin yung cube ng isang number, iyon din yung sagot kapag kinuha natin yung cube root ng mga numbers na yun. And also sa mga negative counterpart niyan, so kung negative 1 ang cube ng negative 1 cube, so kung kukuhanin natin yung cube root ng negative 1, ang sagot is also negative 1. Kung kukuhanin naman natin ang cube root ng negative 8, ang sagot natin ay ito ding negative 2. Kung kukuhanin naman natin yung cube root ng negative 27, ang magiging sagot natin ay itong negative 3. And also, negative 64, kung kukuhanin natin yung cube root niyan, ang magiging sagot ay itong negative 4. So ngayon naman may mga numbers tayong given sa itaas. So i-identify natin kung yung number na yan ay perfect cube or kung hindi perfect cube. Kung perfect cube naman yung number ay ilalagay natin dito kung ano yung cube root ng number na yon. So, start tayo dito sa negative 27. So, the question is, perfect cube ba itong negative 27? The answer is yes. Kaya dito natin siya ilagay sa column ng perfect cube. At kung siya ay perfect cube, syempre, lagay natin dito yung kanyang cube root, which is negative 3. Dahil negative 3 times negative 3 times negative 3 is equal to negative 27. Ang 0 ba ay perfect cube? The answer is yes, kaya dito natin siya ilagay. At ang cube root ng 0 is also 0. Ang 9 ba ay perfect cube? The answer is not a perfect cube, kaya dito natin siya ilagay, number 9. Ang 64 ba ay perfect cube? The answer is yes, kaya dito natin siya ilagay. And then lagay natin dito sa ilalim yung kanyang cube root, which is number 4.
Ang 81 ba ay perfect cube? The answer is not a perfect cube, kaya dito natin ilagay sa right side. Ang 512 ba ay perfect cube? The answer is yes. So lagyan natin dito ang 512 or 512. Ang kanyang cube root ay 8. Dahil 8 times 8 times 8 is equal to 512. Ang 729 ba ay perfect cube? The answer is yes. So, lagay natin dito ang 729 at ang kanyang cube root ay 9. How about negative 1 over 27? So, ang negative 1 ay perfect cube. Ang 27 is also a perfect cube. So, therefore, kahit fraction siya, yung number na yan ay perfect cube. So, ang cube root ng negative 1 over 27 is equal to negative 1 over 3. Dahil ang cube root ng negative 1 is negative 1, ang cube root ng 27 ay 3. How about 4 over 64? Is this a perfect cube? So, bagamat ang 64 ay perfect cube, ang 4 ay hindi perfect cube. So, therefore, dito natin siya ilalagay sa not perfect cube. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. So, kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang. Maraming salamat.